Hi guys, video guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. So, bali 2 weeks yata hindi ako nakagawa ng content or hindi ako nakasagot sa mga katanungan nyo guys. But anyway, bali dalawang katanungan yung sasagutin ko ngayon sa video na to. Ang unang katanungan ay katanungan ni Ma'am Bella Argeles. Tama ba yung pag-pronounce ko? Pero kung hindi tama, ikaw na po bahala umintindi. So, dito tayo sa tanong ni ma'am. Sabi niya, "Good morning ma'am, nag-back out po ako. May passport na po ako. Na po ako. Gasto po ng agency ay full medical in BI at vaccine po. May employer na po at di pa po nakasign ng contract. Sabi po ng agent ko may visa na daw ako. Hindi pa po ako naka-OWA, TISDA at PIDO. Siningil po ako ng agent ko ng 35K kasi sabi ng agent ko sa kanya daw ako magbayad kasi kinaltas na daw ng agency sa kanya. Ngayon po nakapag-down na po ako ng 10K sa agent ko. Hinanapan ko po sila ng resibo pero di na po sila sumasagot sa tawag ko. Okay ma'am, ganito yon. Wag na wag kayong magbayad sa agent. Kung magbabayad kayo, dapat nasa loob kayo ng agency kung saang agency kayo nag-apply. Wag na wag kayo magbigay ng pera sa agent na sinasabi nyo kasi walang mangyayari. Maraming ganyan ang ginawa. Yung iba na scam talaga, scam po ang tawag dyan. Kasi kung walang resibo, ibig sabihin wala po silang ginasto sa inyo. Sabi mo dito, hindi ka pa naka-uwa, hindi ka pa nakatisda, hindi ka pa nakapidoso. Ibig sabihin wala pa po yan. So, ang payo ko sa'yo, huwag ka magbayad. Kung magbabayad ka, dapat doon sa agency. Hingan mo ng resibo. Kung walang resibo, pumunta ka ng DMW. Doon ka ngayon, magsumbong sa DMW. Sabihin mo sa kanila lahat yung ginawa ng agency mo sa'yo para makuha mo yung mga original papers mo. Okay ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below. Paalala lang, kung wala pang medical na nagsasabi na fit to work ka, wala pang nakuhang OEC, ibig sabihin, wala pa po yan, hindi pa po yan na process. Kung meron man nagastos yung agency mo sa'yo, kasi sabi mo sila yung nagbayad ng NBI mo, yung vaccine mo, at saka yung, ano pa ba, medical mo. So, mayroong karapatan sa agency na singilin nila yan sa iyo kung sila talaga ang gumastos. Kasi nga, agency is a business. Pero, kung meron nga silang pababayaran, hingan mo sila ng resibo at doon ka magbayad sa loob ng agency. Kung wala silang maipapakita na resibo, huwag kang magbayad at pwede mo silang isumbong o doon ka mag-complain sa DMW kung ayaw nila ibalik yung mga original papers mo. Okay ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga katanungan, just comment below lang. Pero ang sabi mo naka 10K ka na, nagbayad ka na ng 10K. Ba't mo ginawa yan, ma'am? So, dito naman tayo sa katanungan ni ma'am. Ma'am Belly Argeles, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Inulit ko uli, no? So, dito naman tayo sa katanungan ni ma'am Asmarako sa haba. Tawagin na lang siya natin sa pangalan na Asmyra. Okay, sabi niya, ma'am, paano yung agency ko? Ayaw niya cancel OEC ko, di ako maka-biometric. Okay, ma'am, pwede po kayong dumulog sa DMW, tapos doon nyo po sabihin yung concern nyo about sa agency nyo. So, kung pupunta kayo ng DMW, dapat alam nyo yung pangalan ng agency nyo. May mga proof dapat kayo kung ano yung ginawa ng agency nyo sa inyo. So, ilaban nyo yung mga karapatan nyo. Huwag kayo matakot kasi yung DMW, itinatag po yan ni PRRD nung time niya para meron tayong malapitan, lalong-lalo na kung ikaw ay isang OFW or kung ikaw ay nagbabalak na mag-abroad. So, kung meron man pwedeng puntahan or hinga ng tulong ay dapat doon sa DMW. Tapos, alalahanin mo, kung merong nagastos yung agency sa'yo, meron talaga silang karapatan or sisingilin talaga kayo nila kung meron nga silang nagastos. Pero dapat, huwag din magpa-scam. Dapat hanapan nyo sila ng resibo na yun nga talaga ba yung nagastos nila sa'yo. At saka yung resibo ay dapat provided na ng BIR, galing BIR, ganun. Okay ma'am, sana nasagot yung katanungan mo, ma'am Asmyra and ma'am Belle Argales. And kung meron pa kayong katanungan, may ibang katanungan, comment lang dito guys. And paalala lang guys,
malapit na tayo mag 10k subscribers sa aking YouTube channel. Kapag na-reach ko na yung 10k subscriber, pipili ako ng dalawa na bibigyan ko ng titig 2k. Umpisa lang muna tayo guys sa 2k. Kasi, hindi pa tayo ganun kayaman. So anyway, yan lang guys. See you. Bye-bye. Have a good day.